Sa isip ni Beiming, ginamit niya ang pressure ng kanyang martial Dao Divine Soul para subukang supulan ang isipan ni Master. Sigaw ni Gao Fengxian, nang ahas kang galawin ang tao ko. Pu Baye, gusto mo bang mamatay? Nakalaya na si Yeming mula sa pressure. Isang hamak na martial monarch lang, hindi ko ba kayang dalawin? Pu Baye, 17 taon na ako sa militar. Ang mga instructor na napatay ko, kung hindi 100. 80 sila. Ano naman siya? At saka, gusto kong pumatay ng tao. Mapoprotektahan mo ba siya? Gao Fengxian. Sa iyo lang, gusto mo pa akong patayin. Sa kaparehong realm na ito, ang mga martial god na napatay ko ay mahigit 10 na. Kung isang araw, isa ka lamang martial ancestor, isang suntok ko lang. Tapos ka na. Narinig ito ni Tuo Baye. Sumigaw. Pangahas. Sumugod din si Gao Fengxian, nang ahas ka. Sa sandaling ito, may isang taong lumabas mula sa tolda. Ano? Sa harap ng Great General. Magpapatayan kayo. May utos ang Great General. Iniutos sa inyo na ayusin ang mga natirang bagay at sumama sa Great General sa laban. Werewolf. Napakalakas ng loob. Ang Azure Dragon Army ko, ay sisingilin sila. Dugo sa dugo. Pu Baye. Makinig sa utos. Pamunuan mo ang hukbo. Lusubin ang lungga ng mga werewolf. Kunin ang makukuha. Sunugin ang masusunog. Huwag mag-iwan ng anumang materyales. Gao Fengxian. Dudingshan. Zai Shenhu. 3 general. Dalhin ninyo ang inyong mga hukbo at sabay-sabay na lumaban. Gao Fengxian. Huwag kang mag-alala. Manatili ka sa tabi ko. Tiyak na poprotektahan kita ng mabuti. Pinapasunod pa ako sa utos ni Tuo Baye. Instructor Yeming. Tinatanggal ko ang iyong ranggo sa militar. Agad kang umalis sa hukbo. Kung gaano kalayo ang mararating mo. Ganoon kalayo. Nagulat si Yeming nang marinig ito. Ang inyong lingkod ay mananatili sa tabi ng general. Handa akong mamatay. Hindi uurong. Sa isip ni Gao Fengxian, Master, malinaw na natatakot siyang mapunta ako sa kamay ni Tuo Baye. Ngunit, hindi naman talaga ako takot sa kanya. Hindi kaya, hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Itong batang ito, hindi naman siya ganoon kaangal. Hay, sige na nga, kung kaya niya akong iligtas, tiyak na mayroon siyang mga pambihirang paraan. Tiyak na kaya niyang protektahan ang sarili. Pagkatapos, nanguna si Tuo Baye sa pagsalakay. HMPH. Si Tuo Baye, makitid ang isip. Ngunit malaki ang ambisyon. Kung susunod tayo sa utos niya, natatakot akong kahit kay titing na merito ay hindi tayo makakakuha. Tama. Sino ba namang nagsabing nauna siyang isang hakbang, bamulong sa tabi ng una ng Great General? Tayo, maaari lamang nating ibenta ang ating buhay para sa kanya. Yeming. Si Tuo Baye ay isang taong mapaghiganti. Nagkasala ka sa kanya. Kailangan mong mag-ingat ng husto. Master, huwag kang mag-alala. Kung mangangahas siyang pilitin ako, hindi ako mag-aatubiling kunin ang kanyang munting buhay. Kahit ano pa ang kapalit. 2 kabataan, mapusok talaga. Ikaw, isa ka lamang hamak na martial artist. Kahit may kakayahan ka pa. Paano mo naman mapapatay ang isang martial ancestor? Pagbalik, mag-aayos ako ng ilang tao para protektahan ka. Nagkatinginan ng dalawa. Ganoon, tiyak na nagpapalitan sila ng mensahe gamit ang sound transmission. Itong bata, nangangahas na bamulong kasama si Gao Fengxian sa harap ko. Tunay ngang isang asong may malakas na loob. Instructor Yeming, makinig sa utos. Narito po, iniutos ko sa iyo na magsagawa ng reconnaissance sa layong libu-libong milya. Alamin mo ang impormasyon sa loob ng 3.000 li radius dito. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi mo magawa, parurusahan ka ayon sa batas militar. Narinig ito ni Gao Fengxian. Sumigaw. Tuo Baye. Master, huwag kang magalit. Pag-iimbestiga lang naman sa daan. Aalis ako at babalik din agad. Agad na lumipad si Yeming. Sa isang martial artist na tulad mo, kahit gumamit ka pa ng ilang mababang antas na talismans, sa kalahating oras. Hindi ka makakatakbo ng 3,000 milya. Pagbalik mo, patay ka na. Napakapadalos-dalos. Napakapadalos-dalos. Ang paglabag sa utos militar, kahit ako. Mahihirapang protektahan ka. Kanina, dapat pinigilan ko yung si Tuo Baye na maglabas ng utos militar. Ngunit sa sandaling ito, nagulat si Gao Fengxian. Mabilis na bumalik si Yeming. Yeming,
Hindi ka ba nag-scout? Bakit ka bumalik? Nangangahas kang labagin ang utos militar. Itong batang ito, ano ba talagang ginagawa niya? Bakit ang bilis niyang bumalik? Instructor Yeming, nangahas kang labagin ang utos militar ng Azure Dragon Empire. Katumbas na rin iyon ng paghamon sa kapangyarihan ng emperador. Ngayon, ginugulo mo ang loob ng hukbo. Nilalabag mo ang nakatataas. Kailangan kitang patayin bilang halimbawa sa hukbo. Napakalaki naman ng sombrerong iyan. Bumalik lang ako ng mas mabilis ng kaunti. Naging traidor na agad sa hukbo. Aling mata mo ang nakakita na lumabag ako sa utos militar? Pag-iimbestiga lang naman sa daan. Natapos ko na. Nagsisinungaling. Wala pang 1 minuto ang lumipas. Isang hamak na martial artist na tulad mo, makakapag-imbestiga sa loob ng 3,000 milya. Tunay ngang isang palaka sa ilalim ng balon. Hindi kaya, hindi alam ni General Tuoba na sa mundong ito, may isang uri ng talisman na tinatawag na Wan Li Dunfu, 10,000 Li Escape Talisman. Sa tingin ko, si General Tuoba ay dapat pang maglakbay ng mas marami. Matuto at mag-ipon ng kaalaman ng kaunti. Ikaw, lintek ka. Ang isang Wan Li Dunfu ay nagkakahalaga ng 10,000 military gold. Isang hamak na martial artist. Paanong makakabili nito? Napansin ng iba, itong batang ito, hindi lamang mayroon, kundi mayroon pang isang tumpok. Hindi kaya, ibinigay sa kanya ni Gao Fengxian. Ang ganitong magandang bagay na ginagamit para tumakas tulad ng escape talisman, syempre kailangan kong mag-ipon ng marami. Yeming, Instructor, ano ang sitwasyon sa unahan? Kailangang ibahin muna ang usapan. Sakaling magalit si Tuobaye, mahihirapang protektahan siya. 1,000 milya sa unahan. May isang lambak. Sa loob ng lambak, napakainit. Tumutubo ang mga bulaklak at damo. Makikita ritong maraming bakas ng mga werewolf na naiwan. Marahil, ito ang lungga ng mga werewolf. Sa loob, maraming pagkain. Mukhang, wala sa lungga ang mga werewolf. Mga general at sundalo, bilisan ng kilos. Bago magdilim, kailangan nating makarating doon. Kung masisira natin ang lungga ng mga werewolf, tiyak na makakagawa tayo ng malaking merito. Pagkatapos ng bagay na ito, hindi pa huli para asikasuhin ang batang ito. Master, pakiramdam ko, hindi simple ang bagay na ito. Ang mga werewolf ay hindi mga tanga. Tiyak na alam nila ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang lungga. Bakit hindi sila nagtalaga ng mga sundalo para magbantay? Noon pa man, hindi pa nagagalaw ng ating imperyo ang lungga ng mga werewolf. Sa pagkakataong ito, pagbalik, marahil hindi nila inaasahan na kikilos tayo ng ganito. Master, kung gayon, gaano karami ang mga werewolf? Ano ang kanilang lakas? Sa malamig na hilaga, hindi marami ang bilang ng mga werewolf. Mga 2.5 bilyon, hindi may kukumpara sa Azure Dragon Empire. Ngunit ang mga werewolf ay napakahusay makipaglaban. Ito ay likas na ugali. Halos lahat ng mamamayan ay ganoon. Kung talagang buong lakas silang lalaban, ang Azure Dragon Empire ay kailangan ding magbayad ng tiyak na halaga. Kapag nasira ang lungga ng mga werewolf, karamihan sa mga werewolf ay mawawalan ng makakain. Tiyak na bababa sila sa timog. Marahil, dahil sa pag-iisip sa problemang ito, kaya hindi pa kumikilos ang ating hukbo laban sa kanilang lungga. Pagkatapos, nakarating na ang lahat sa lambak na sinabi ni Yeming, sa sandaling ito. Sa luntiang damuhan, masayang naglalaro ang mga werewolf. Hindi pa nila namamalayan ng panganib. Sa sandaling ito, lumapit si Tuobaye. Sumigaw, patayin sila para sa akin. Matanda man o bata, walang ira kahit isa. Lahat ng mga bagay, sunugin lahat. Ang mga sundalo, nang marinig ang utos, sumugod, patayin. Ang mga werewolf ay nagkagulo. Tumatakbo, mamatay ka na. Ang werewolf na nasaksak ay biglang ngumiti. Ito'y peke, BM, ulat, general. Ang mga werewolf sa lambak ay pawang mga ilusyon. Patay na, may patibong. Sa sandaling ito, mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang 8 malalaking haligi. Pumapalibot sa lahat ng mga general at sundalo. Mula sa tuktok ng mga haligi, naglabas ng isang sinag ng liwanag. Nagtipon sa isang punto, bumubuo ng isang killing array. Sa loob, lumitaw din ang 3 werewolf. Natakot si Tuobaye. Sumigaw, Atrez. Ang mga sundalo, nang marinig ito, nagkagulo sa pagtakbo. Ngunit pagkahawak pa lang sa barrier ng array formation,
Ang kanilang mga katawan ay naging mga tuyong bangkay. Ito ang Heavenly Wolf Killing Array ng mga werewolf. Sa sandaling ma-activate ang Killing Array, ang mga tao sa loob ay hihigupin ng dugo, at mapapabilis ang bilis ng array formation. Sa sandaling ma-activate ang Killing Array, ang lakas nito ay kayang pumatay kahit martial god. Gamit ang ating lakas, imposible tayong makatakas. Sa sandaling ito, sa loob, nagsimula na ring umatake ang mga werewolf. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Huwag na kayong tumakbo pa. Bilisan nyo. Bumuo ng pabilog na porma sayon. Mabilis na nag-set up ng porma sayon ang mga sundalo. Lumitaw na ang Azure Dragon Array. Sumugod ito. Umatake sa 3 White Wolves. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban din sa mga werewolf. Ang Azure Dragon Array sa sandaling ito ay pinipigilan ng 3 werewolf. Nahihirapan ang mga general at sundalo na lumaban. Sa isip ni Gao Fengxian, itong si Tuo Baye na tanga. Ang lakas ng hukbo ay dahil sa pagtitipon ng malaking bilang ng puwersa ng mga general at sundalo. Sa sandaling masira ang mga sundalo, magkakaroon ng matinding backlash, mawawalan ng ganap na kakayahang lumaban, mapupunit ng mga tao. Sa ganitong pagkatalo, dapat tayong maghiwa-hiwalay para lumaban. Palawigin ang oras, humingi ng tulong. Ang pagtitipon ng puwersa ay magpapabilis lamang sa pagkatalo ng mga general at sundalo. Ye Ming, dapat umalis ka na rito sa simula pa lang. Ngayon, tayong 2 guro at mag-aaral, pareho nang mamamatay dito. Tahimik si Ye Ming. Ginamit ang Tai Yi Divine Calculation para magmasid. Master, sa pagkakataong ito, kung masisira ang Killing Array, maituturing ba itong malaking merito? Ang merito ng militar ng Azure Dragon Empire ay sinusuri ayon sa sitwasyon at epekto. Sa sandaling ito, tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Kung makakatakas tayo, syempre, maituturing na itong malaking merito. Kung masisira pa ang hunting ground, array source, mas mataas pa ang merito. Yung si Tuo Baye, hindi bababa sa makakakuha siya ng 100 milyong military merits. Ang pagtaas ng ranggo at posisyon ay tiyak na. Pagdating niyang Martial Saint, magiging Great General na siya. Master, disipulo, may paraan para sirain ang array na ito. Ngunit, ayokong makuha ni Tuo Baye ang meritong ito. Kaya, kailangang agawin ni Master ang kapangyarihang militar mula sa kanya. Pamunuan ng lahat. Talaga, sa sandali ng buhay at kamatayan. Hindi ako nangangahas magsinungaling. General Du, General Tit, makinig kayo sa akin. Sa kabilang banda, si Tuo Baye ay masigasig pa ring lumalaban sa mga werewolf. Ngunit siya ay humihingal na sa pagod. Lintik, ang hukbo, pinakamatagal. Makakatagal lamang ng kalahating oras pa. Sa sandaling masira ito, hindi na natin kakayanin ang atake ng Snow Wolves. Hindi kaya, si Tuo Baye, talagang mamamatay na ako rito. Nagulat siya nang may lumapit. Tuo Baye, tingnan mo ang magandang ginawa mo. Pinilit mo kaming mag-ambush. Pagbalik, tiyak na sisingilin kita ng general na ito. Dudingshan, lintik, hindi mo ba nakikita ng malinaw? Tigilan mo na ang pagbibigay ng mga mababaw na komento rito. Kung may oras kang magsalita ng walang kwenta, bakit hindi ka nalang lumaban sa kalaban? Tuo Baye, wala kang talento bilang general. Walang kakayahan. Hindi kami sumasang-ayon sa iyo. Ngayon, inirerekomenda namin si General Gao Fengxian na palitan ka. Pamunuan kami sa paglabas sa bitag. Tahimik si Gao Fengxian. Walang sinasabi. Paglabas sa bitag. Ang Grand Array na ito, kahit si Gao Fengxian ay hindi kayang sirain. Paano kayo lalabas sa bitag? Hindi mo na kailangang pakialaman kung paano kami makakalabas. Tinatanong kita, ibibigay mo ba ang utos militar o hindi? Hayaan si Gao Fengxian ang mamuno, wala nang mas mabilis pang paraan. Laging pakiramdam ko ay may mali, ngunit sa kasalukuyan, hindi ko na mapapansin pa iyon. Buhay ang mahalaga, mga general at sundalo, makinig sa utos. Si Ye Ming, may paraan para sirain ang array. Makinig sa kanyang utos, gamitin ang buong lakas, makipagtulungan para sirain ang array. Kung hindi susunod, parurusahan ayon sa batas militar. Sabay-sabay na sumigaw ang mga general at sundalo, masusunod. Ano ang balak mong gawin? Ayon sa aking obserbasyon, ito ay isang napakalakas na linked killing array. Nabuo ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga totem ng 9 na Snow Wolves.
Bawat totem ay may 324 na maliliit na killing arrays na nakapatong sa isa't isa. Sa normal na sitwasyon, ang linked killing array ay nangangailangan ng 3 oras bago ma-activate. Ngunit ito ay isang larangan ng digmaan. Anumang dugo na damanak mula sa labanan ay maaaring magpabilis sa bilis ng pagbuo ng killing array. Sa sandaling mabuo ang linked killing array, lahat ng tao ay pipigain hanggang mamatay. Kahit martial saints ay hindi makakatakas. Ang natitirang oras para sa atin, pinakamatagal ay kalahating oras. Ikaw, isang hamak na martial artist, anong alam mo tungkol sa array na ito? Kung gayon, si General Tuoba ay nakakaunawa. Kung nakakaunawa, kung gayon. Ikaw ang sumire sa array. Ano sa tingin mo? Ikaw. Para sirain ang pormasyong ito, kailangan ng hindi bababa sa 9 na martial masters na kumilos. Isa bawat isa para supulan ang totem at bawasan ang kakayahang protektahan nito sa labas. Kasabay nito, gagamit ako ng mga materyales na nabuo para sirain ang totem. Masisira ang array na ito. Sa kasalukuyan, 4 na general lamang ang umabot sa martial ancestor. Hindi sapat ang bilang. Hindi ko alam kung mayroon kayong martial ancestor level puppets. Ang lakas ng aking puppet ay nasa pagitan ng martial ancestor at martial saint. Hindi ko alam kung magagamit. Bagamat mayroon akong 2 puppet talismans, maaari lamang gamitin sa loob ng isang sandali, magagamit ba? Ang sa 2 general ay parehong magagamit. Wala akong dalang ganyang mga bagay. Wala rin ako. Lintek, noon lang. Ginantimpalaan ka ng Great General ng 2 martial saint puppets. Huwag mong sabihing hindi mo dala. Ang munting buhay ay malapit nang mawala. Nanghihinayang ka pa sa mga kayamanan. Bamantong hininga si Tuobaye, Hi. Ang gusto niya ay martial ancestor level. Hindi ako kailanman tumugon. Mayroon akong martial saint level puppets. Lumipat ang eksena sa Azure Dragon Empire. Galit na dinurog ng Azure Dragon Great Emperor ang isang ulat. Ang mga werewolf, pumasok na. At pinuksa pa ang isang malaking hukbuko. Ang 3 general sa Hilaga ay ginawa na ang lahat ng kanilang makakaya. Ngunit gamit lamang ang kanilang lakas, natatakot akong hindi sapat. Hi General Shizon Sian. Makinig sa utos. Narito po ang lingkod. Iniutos ko sa iyong dalhin ang hukbo sa Hilaga. Makipagtulungan para puksain ang mga werewolf. Bukod dito, ang Red Dragon Guard at Purple Dragon Guard ay susunod din sa iyong utos. Masusunod. Agad na lumipad si Shizon Sian. Si Shizon Sian, kilala sa pagiging mabagsik. Kumilos na siya. Huwag nang sabihing mga werewolf, kahit ang buong Ice and Snow Wasteland, baka walisin niya ng malinis. Sana lamang, huwag niyang magising yung nasa ilalim ng lupa. Bumalik ang eksena sa labanan. HMPH. Martial God Level Puppet. Ngayon lang ako nakakita. Lintik. Kritikal na ang sitwasyon. Hindi ito ang oras para manghinayang. Master. Itong 2 puppets, mamaya. Ikaw ang mag-aayos sa kanila. Susunod, kulang pa ng ilang materyales para sirain ang array. Kailangan ng isang Tianyan Divine Peel. Isang piraso ng Tianlan Bamboo. 3 ZNHI Treasures. 9 na Earth Grade Origin Stones. Isang rolyo ng High Grade Snow Silk. 6 na puso ng 8th Rank Demonic Beasts. 7 pali ng Dragon. Itong mga bagay na ito, hindi kaya, sakto lang. Yeming. Ang mga sinasabi mo ay masyadong mahalaga. Wala ako niyan sa aking kinalalagyan. Ako, nagmula sa mahirap na pamilya. Itong mga bagay na ito, hindi ko pa man lang narinig. Tama nga, karaniwan. Tanging ang mga may malalaking pamilya lamang ang may ganitong mga kakaibang kayamanan. General Tuoba, narinig kong nagmula ka sa isang golden aristocratic family. Noong bata ka pa, mahilig ka pang mangolekta ng mga kayamanan. Ang mga bagay na tulad nito, tiyak na hindi ka kulang. Hindi ba? Ito, anong oras na? At itinatago mo pa ang mga bagay na iyon. Hindi kaya, ang buhay mong ito ay hindi kasing halaga ng mga bagay na iyon sa labas. Pag namatay ka na, kahit gaano pa karami ang iyong mga kayamanan, mapupunta lang din sa kamay ng mga werewolf. Mapanganib na ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, hindi ko na itatago pa. Ang mga bagay na mayroon ako ay nasa loob lahat. Ibigay ko man sa inyo. Wala namang problema. Ngunit, yung Tianyan Divine Peel at Snow Silk, wala ako niyan. Talagang wala. Talagang wala.
Narinig ko dati sa militar, na ang mga damit na suot ni General Tuoba ay lahat gawa sa snow silk. At mayroon siyang Tianyan Divine Armor. Hindi kaya, mga walang basehang chismis lamang iyon. Tama, muntik ko nang makalimutan. Mayroon pa palang ganitong bagay. Hindi pwede. Ito ang aking life-saving armor. Kung aalisin ang Tianyan Divine Peel, magiging isang tumpok na lang ito ng basurang bakal. Kritikal na ang labanan. Kahit martial gods ay mamamatay sa ilalim ng array na ito. Itong armor mo, ano pa ang mapoprotektahan nito? Bilisin mo. Habarin mo na. Ang pagpapanatili ng buhay ang mas mahalaga. Hindi pwede. Hindi pwede. Habarin. Pag hinubad ko, ano pang mukha ang ihaharap ko sa buong hukbo? Kahit lumalaban, si Tuoba Ye ay hinubaran pa rin ng dalawang general. Nakuha na ang Tianyan Divine Peel mula sa armor. Ha ha ha. Talagang Tianyan Divine Peel nga. Ang aking Divine Armor. Ang aking life-saving armor. General Tuoba. Hindi nga may kakaila na mula sa isang aristocratic family. Pati material ng damit sa katawan ay hindi ordinaryo. Mukhang, parang, gawa sa isang uri ng sutla. Narinig kong ang snow silk, isang earth-grade treasure, ay naglalabas ng umaagos na liwanag at malamig na hangin. Hindi kaya. Ikaw, anong gusto mong gawin? Habarin mo para sa akin. Hindi pwede. Kung walang damit na nakatayo sa harap ng mga sundalo, ang mukha ko bilang general, saan ko itatapon? Sino mang manggahas na galawin ang general na ito, makikipagpatayan ako sa kanya. Narito ang utos militar ng Azure Dragon Empire. Tuoba Ye, nangangahas kang lumabag sa utos. Katumbas na iyon ng paglaban sa kapangyarihan ng militar. Pagsalungat sa nakatataas. Ako, si Gao Fengxian. Tiyak na ipapapatay kita sa mga sundalo dito mismo. Pagkatapos mong mamatay, huhubarin ko pa rin ang iyong bangkay. Maaari pa ring sirain ang array. Sige. Nagalit si Tuoba Ye. Nagngalit ang mga ngipin. Kenke, ikaw. Hay. Sige na nga. Sige na nga. Siya na mismo ang naghubad ng damit. Itinapon. Ang dignidad ko bilang general, mukhang nawala na lahat. Sa isip ni Yeming, kung hindi dahil sa lihim na sound transmission ni Master, hindi ko talaga malalaman na ganito karaming kayamanan si Tuoba Ye. Sa totoo lang, mula pa sa simula, itong mga materyales na ito ay hindi kailangan. Pagbalik sa Duo Bao Pavilion, maaaring may benta sa hindi maliit na halaga. Sa isip ni Gao Fengxian, sinabi ko lang sa iyo ang mga gantimpalang natanggap niya nitong mga nakaraang taon. Hindi ko inaasahan, nakukunin mo lahat. Kahit damit ay hindi mo pinalagpas. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya? Sa isip ni Yeming, natatakot akong hindi na siya mabubuhay ng matagal. Balewalain muna siya. Sa kasalukuyan, ayusin muna ang array formation. 4 na general. Dalhin ninyo ang 5 puppets. Isa-isang ayusin sa mga totem para supulin. Kasabay nito, ang mga kagalang-galang na general ay pumunta rin sa harap ng natitirang totem. Kailangang pahinain ang protective array sa panlabas na layer. Lahat, makinig sa utos. Mabilis na maghiwa-hiwalay. Puppet, activate. Ang mga puppets kasama ang mga general ay nakarating na sa harap ng 8 totem. Sa isang totem, si Gao Fengxian ay sumusugod. Supulin. Ang totem ay nayanig. Lahat ng general at sundalo. Makinig sa utos. Ako ang sentro. Ang mga general at sundalo na responsable sa Azure Dragon Military Array. Panangga sa kalaban. Ang natitirang mga general at sundalo. Depensa. Hindi kailangang pumatay ng kalaban. Basta't lumaban. Lumitaw ang Azure Dragon Array. Pinalibutan ng mga general at sundalo si Yeming para protektahan. Sa panig ng werewolf, may kakaiba. Itinigil nila ang pag-atake. Buong lakas na depensa. Hindi kaya, naghihintay sila ng tulong. Bakit hindi tayo sumali sa laban? Hindi pwede. Mayroon silang military array. Napakahirap puksain ng mabilis. Kung hindi pa natin aalisin ang Yuan Chi sa labas, tiyak na mapapansin ng kanilang Great General. Pagdating ng panahon, mas lalo lang magiging komplikado. Sa tingin ko, sila. Gamit ang pressure ng 4 na tao. 5 puppets, 9 na martial ancestors sa mga totem, gusto nilang sirain ang mga totem. Sirain ang array formation. Mukhang, may taong bihasa sa array formation sa kanilang hukbo.
Bagamat ang mga totem ay matibay at hindi masisira, ngunit para sa kaligtasan, mas mabuting ituon muna ang atake sa 4 na martial ancestors. Ang mga werewolf sa ibaba. Nang marinig ito, lumapit para kabkuban ang mga general. Gaya ng inaasahan, hindi tayo hahayaan ng kalaban na sirain ang array. Maaari lamang tayong lumaban habang sinusuplian ang totem. Hindi ko lang alam kung gaano katagal tayo makakatagal. Yeming, tingnan mo ang iyong walang kwentang ideya. Nakatayo ako sa ganito kalantad na lugar. Sinusuplian ang totem. Natatakot akong ituturing akong live target para atakihin. Sa ganoong paraan, paano masisira ang array? Kailanman ay hindi ko sinabing ang paraan ng pagsira sa array ay iisa lamang. Itinoon ang Yuan Chi sa dalawang dulo ng daliri. Bakit pakiramdam ko, ang Yuan Chi na ginagamit sa military array ay paunti ng paunti? Akala ko ako lang ang nakakaramdam nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Tingnan nyo, ang Azure Dragon ng military array, lumabo na ng husto. Malapit nang maglaho. Hindi kaya, hindi na kinakaya ng military array. Imposibleng ganito kabilis. Hindi maganda. Naloko tayo. Ang mga martial ancestors sa mga totem ay pain lamang. Ang tunay na responsable sa pagsira sa array ay ang batang pinoprotektahan. Tinitipon niya ang Yuan Chi ng 10,000 general at sundalo na ginagamit para sa military array. Bilisan nyo. Tapusin nyo siya. Agad sumugod ang mga werewolf patungo kay Yeming. Pilit na lumalaban ang mga general at sundalo. Dalawang werewolf ngayon ang pilit na sumisira sa Azure Dragon Array. Ngayon nyo lang napansin. Huli na. Ang Yuan Chi ng 10,000 general at sundalo na ginagamit para sa pag-set up ng military array, ay natipon ko na sa isang punto. Ang ganitong lakas, sapat na para sirain ang array formation. Direktang hinampas ni Yeming ang barrier ng killing array. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pati ang mga totem ay sumabog at nadurage. Nasira na ang array formation. Nasira na ang killing array. Wala nang alalahanin pa. Patayin. Sumigaw ang mga general at sundalo. Patayin. Umuungal din ang mga werewolf, naghahanap ng kamatayan. Sa kasalukuyan, maaari lamang tayong lumaban ng harapan. HMPH. Kayong dalawang matandang tuyot. Akala nyo hindi ko alam na nagtatago kayo. Martial Saint level puppets. Labas. Agad sumugod ang dalawang puppets. Nakipaglaban sa dalawang matandang werewolf. Bagamat ang katawan ng snow wolves ay mas malakas kaysa sa lahi ng tao, ngunit hindi tulad ng mga tao. Wala silang tulong mula sa mga sandata. Dagdagan pa ang mga puppets ng mga general. Kahit pa ang buong lahi ng snow wolves ay may dalawang martial saint level experts, mahihirapan pa rin silang makalamang. Kaya kahit handa sila ng husto, sa bilang na lamang kami, gusto pa rin nilang humiram ng lakas mula sa array formation para manalo. Ngayon, nasira na ang kanilang mga plano. Beiming, tulungan mo akong bantayan ang kilos ng mga martial ancestors at ng mga snow wolves. Susunod, opisyal nang magsisimula, ang isang, malapitang labanan. Sabay-sabay na umungal ang mga werewolf. Sumusugod. Ang magulong labanang ito, ay siya ring tunay na malapitang labanan. Walang pinipiling realm, malaki man o maliit, hindi alintana ang ranggo, mataas man o mababa, ang martial monarchs ay maaaring tambangan hanggang mamatay ng mga grand martial masters. Ang martial masters ay maaari ring walisin ng mga martial ancestors. Sa larangan ng digmaan, ang buhay ay parang damo. Lahat ng pagkakapantay-pantay ay isang biro lamang. Walang nakakaalam kung gaano katagal magtatagal ang labanang ito. Ngunit may isang punto na, maging ang snow wolves o ang mga general at sundalo ng lahi ng tao, ay alam na alam. Iyon ay, tanging ang mananalo lamang ang may karapatang mabuhay pa. Mula sa mga sundalo hanggang sa mga general, lahat ng tao, ay nagsimula sa mababa. Walang anumang proteksyon, walang pakialam sa kahihinatnan. Sumusugod sa unahan, pareho ang lahi ng tao. At pareho rin ang lahi ng snow wolves. Si Beiming ay patuloy na nagbabantay sa lahat ng posibleng banta. Si Yeming ay nakatuon din ang isip ng husto. Ganoon, ginagamit ang buong lakas. Desperadong pumapatay ng kaaway. Katulad din ng lahat ng ibang tao sa larangan ng digmaan. Nahulog sa isang walang katapusang labanan. 7 araw pagkatapos noon, ang mga susunod na gustong lumaban sa akin ay kayo. Nanginginig ang dalawang werewolf nang makita ang killing intent mula kay Yeming.
Tumalikod sila at tumakbo. Ano ito? Noong nagsimula ang magulong labanan, itong mga werewolf na ito, para bang nakakita ng mahinang kalaban. Naguunahan silang kabkuban ako. Wala pang ilang araw ang lumipas, basta makita ako. Tumatakbo na. Bagamat 7 araw lamang ang lumipas, ngunit sa loob ng 7 araw na ito, ginamit ni Master ang array formation. Kasama pa ang katawan na mas malakas kaysa sa mga snow wolves. Masyadong marami nang napatay. Sa katawan, naipon na ang napakaraming killing intent. Masyadong makapalang killing intent. Kaya kahit pa ang mga werewolf na madalas nasa larangan ng digmaan, sa pagkakita pa lang, ay natatakot na. Ang pagsupil ng killing intent ay hindi pagsupil ng realm. Hindi rin pagsupil ng lakas. Kundi, isang uri ng likas na pagsupil, na nabuo mula sa pagpatay. Tulad ng isang hayop na nakakakita ng kanyang natural na kaaway. Kahit pa ang natural na kaaway ay isa lamang mahinang sisiw. Makakaramdam pa rin ng banta sa buhay. Likas na makakaramdam ng takot. Ang morale ng panig ng snow wolves ay ubos na. Maraming pangalan ang nagkagulo sa pagtakbo. Mukhang ang labanang ito, tayo ang nanalo. Sa sandaling ito, biglang may mga tunog na lumabas. Sa kalangitan, may mga warship na lumitaw. Diyos ko, ang TNG Army, Heavenly Mechanism Army, ng Azure Dragon Empire, kumilos na. Ang makapagpakilos ng ganitong puwersa militar, hindi kaya, ang mga lumabas sa ekspedisyong ito, ay si High General Shizon Xian. Nagulat si Yeming. Nagtanong, Shizon Xian, ang ating Azure Dragon Empire, ay may 36 na High Generals. Hawak nila ang kapangyarihang militar na mas malaki pa kaysa sa Great Generals. Sa kanila, ang dalawang pinakamahusay sa pakikipaglaban, ay sina High General Shizon Xian at High General Wu Zushen. Ang dalawang High Generals, ay madalas lumabas sa ekspedisyon sa Heaven Beyond Heaven. Tanyag ang kanilang mga nagawa. Noong bata pa sila, ginawaran na sila ng titulong Marquis. May mga chismis pa nga, na ang dalawang High Generals ay gagawaran ng titulong hari ng ibang apelyido. Ganoon kalakas. Ipinadala ng imperyo si Shizon Xian. Hindi kaya, may balak silang labanan ng seryoso ang lahi ng mga werewolf. Kapag kumilos na si Shizon Xian, hindi lamang isang lahi ng snow wolves. Natatakot akong ang mga Yizo, foreign races, sa buong ice and snow wasteland na ito, at kahit pa ang mga high-level demonic beasts, ay wawalising malinis niya. Sana lamang, huwag niyang magising yung nasa ilalim ng lupa ng wasteland na ito. Kung hindi, magkakaproblema. Yung nasa ilalim ng lupa. Sino iyon? Narinig kong sa ilalim ng ice and snow wasteland, may isang sinaunang demon god na natutulog. Bawat 1,000 taon, gigising siya ng 1 beses. Bawat 10,000 taon, lalabas siya para kumain ng 1 beses. Bawat pagkain, magdudulot ng sakuna na wawasak sa buong Tianyuan continent. Ang antas ng demon god na ito, narinig kong mas mataas kaysa sa lahat ng martial gods ng lahi ng tao. Kaya hanggang ngayon, ang Azure Dragon Empire ay ayaw siyang galitin. Ang mga ordinaryong general at sundalo, alam lamang na ang lahi ng mga werewolf ay nabubuhay pa hanggang ngayon, dahil ang wasteland ay tigang at hindi sulit pag-awayan. Ngunit hindi nila alam, ito lamang ang dahilan na ibinibigay ng imperyong ito na nag-aalala lamang sa mukha. Nasa loob ng 10,000 taon, hindi nila mapatahimik ang ice and snow wasteland, ang pangunahing dahilan, ay nasa demon god na iyon. Sinaunang demon god, maaaring mabuhay ng ganoon katagal. Mahirap sabihin, may mga demonic beasts na may mahabang buhay. Pagkatapos maging demon god, maaaring mabuhay ng 10,000 taon. Kahit pa kasing lakas ni Heaven Rich ang old ancestor, minsan ay mag-iingat din, lalo na sa mga demonic beasts. Yeming, ikaw, kasama ko ritong magpahinga ng 1 gabi. Bukas, pumunta ka sa Hilaga, makipagkita sa TNG Army. Magsanay kang mabuti, hindi pa tapos ang digmaan. Sumunod na kalahating buwan, si Yeming, araw-araw sumasali sa labanan, matapang na pumapatay ng kaaway. Hanggang matapos ang digmaan, nakakuha si Yeming ng kabuuang 60,000 military merits. Umangat sa 4th level instructor. Isang hakbang na lamang ang layo sa posisyon ng general. Si Gao Fengxian ay nagpakita rin ng pambihirang galing. Nakakuha ng 100,000 military merits.
Ayon sa sistema ng gantimpala ng Azure Dragon Empire, pagkatapos maging Martial Saint, maaaring umangat bilang Great General. Mamuno sa 3 hukbo, kontrolin ng malaking kapangyarihan. Mabuti na lang, hanggang matapos ang digmaan sa Hilaga, ang sinaunang Demon God ay hindi pa nagising. Ito ay nagdulot ng malaking ginhawa sa maraming tao. Pagkatapos mag-iwan ng ilang general at sundalo na responsable sa pagbabantay, ang malaking hukbo ay bumalik na sa imperyo. Ye Ming, hindi ko inaasahan na makakapagpakita ka ng ganito kahusay na pagganap sa labanan. Noon, minaliit kita. Wala iyon. Salamat sa paghubog ni Master. Ngayon, tapos na ang digmaan. Ako rito, nitong mga araw na ito, nakita ko ang lahat ng iyong iniisip. Sige na, gawin mo na ang bagay na gusto mong gawin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Crimson Sun Heavenly Cave. Pagkatapos ng mga araw ng pagpatay, ang gangchi sa aking katawan ay mas lalo pang tumibay. Para bang anumang oras ay maaari itong lumabas. Ito, ang unang hakbang ng breakthrough. Nararamdaman ko pa nga, na ang breakthrough na ito, kumpara sa karaniwan, ay mas matindi. Ito, ang tinatawag na pagiging handa ng husto. Walang mangyayaring hindi inaasahan. Master, malapit nang maging Martial Master. Hindi lamang ang realm. Pati ang aking mga hakbang, sa wakas ay umabot na sa great achievement. Heavenly Killing Step 3, may isang bakas ng pagsasanib. Ang yin-yang separation dawn understanding, ay mas naging mature na rin. Ang biyaheng ito, masasabing hindi kaunti ang nakuha. Kung kukwentahin ng oras, malapit na rin ang araw ng pagbubukas ng Golden Secret Realm. Bagamat gusto kong mag-breakthrough sa Crimson Sun Heavenly Cave, ngunit mas mabuting bumalik muna sa Long Family. Lumipat ang eksena sa martial competition ng Long Family, sa Martial Master Realm, mayroon pa bang hindi humahamon? Kung wala na, kung gayon. Ang 5 miyembro ng angkan na ito ang kakatawan sa ating Long Family para pumunta sa Golden Secret Realm. Mayroon pa. Si Xiaobai. Gusto ring sumali ni Xiaobai. Napakalakas niya ngayon. Tiyak na kaya niyang hamanin at talunin kayo. Ha ha ha. Sinasabi mo ba si Long Xiaobai, yung kumakain na umaasa sa babae? Siya, napakalakas pa. Inaamin ko, ang kanyang bloodline ay napaka-nakakagulat. Gayunpaman, siya ngayon ay isa pa ring martial artist. Sinasabi mong isang martial artist, kayang talunin ang 5 pinakamalakas na martial masters ng Long Family. Talagang nakakatawa. Ngayon, ang makakatayo rito, sino ang hindi pa nagigising ang bloodline? Long Xiaoyun. Kailangan mong maintindihan ng malinaw. Noong nagising ang aming bloodline, si Long Xiaobai, hindi alam kung saan nagpapaligaw ng babae. Isang basura na tulad niya, makakapantay ba sa amin? Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Kung talagang may lakas siya, bakit hindi siya lumilitaw ngayon? Xiaobai, nasaan ka ba talaga? Bakit hindi ka pa bumabalik? Hindi kaya, talagang pinalampas mo na ang pagkakataong ito. Sa sandaling ito, sa upuan ng family head sa itaas, si Xiaobai ay nasa secluded cultivation pa rin sa bamboo forest. Dapat ganoon nga, ngunit walang sino man sa ibang lugar ang nakakita sa kanya. Bakit hindi ko siya hanapin? Hindi na kailangan. Alam ko ang kahalagahan ng Golden Secret Realm. Maaaring nagbi-breakthrough siya doon, hindi makalabas. Kung hindi siya aabot, hayaan na lang ang ilang ito na pumunta. Kung gayon, sa sandaling ito, may kung anong bagay ang nagpagulat sa kanya. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa gitna ng loyday. Ha ha ha, sino ang nagsabing ako ay basura? Lumitaw si Yeming na may killing intent sa paligid. Narito si Long Xiaobai. Sino sa inyo ang gustong lumaban sa akin? Lahat sila ay nanginginig habang nakatingin kay Yeming. Hindi ba ninyo narinig ng malinaw ang sinabi ko? Sino ang lalaban sa akin? Ay ito. Si Xiaobai pa ba ito? Bakit ang nakakatakot niyang tingnan? Ako, sa pagtingin pa lang sa kanya, nararamdaman kong medyo nahihirapan akong huminga. Para bang nakakita ako ng isang nakakatakot na demonic beast. Master, itago mo muna ang iyong killing intent. Ang mga tao ng Long Family, halos lahat ay pinalaki sa layaw mula pagkabata. Ang kanilang kakayahang labanan ng killing intent ay mas mababa pa kaysa sa mga snow wolves sa larangan ng digmaan. Oh. Bumalik mula sa larangan ng digmaan, medyo hindi pa sanay. Pasensya na. Kara-rating ko lang mula sa Demonic Beast Forest. Gumawa ng misyon.
Nakapatay ng hindi kaunting demonic beasts. Pinagtawanan na kayo. Bakit hindi tayo magsimulang lumaban? Kahit sabay-sabay kayong lumapit, ayos lang. Munting detalye. Yung killing intent na yun, bagay ba na kayang ilabas ng tao? HMM. Lumaban sa iyo. Hindi ba't mabubugbog lang ako sa iyo hanggang maging tanga? Lintek. Itong batang ito, gaano ba talaga karaming demonic beasts ang napatay niya? 1,000, 10,000. Parang naamoy ko mula sa kanya ang makapal na amoy ng dugo. Xiao Bai. Ang pwesto ko, ibibigay ko na sa iyo. Ikaw na ang pumalit sa akin para pumunta sa Golden Secret Realm. Paano naman iyon? Sa huli, ang pwesto ay pinaghirapan mo ring makuha. Bakit hindi tayo maglaban ng isang beses? Walang pagod. Xiao Bai, ikaw ang pag-asa ng ating Long family. Ang makapagbigay sa iyo ay karangalan ko. Ikaw na ang pumalit sa akin. Kung gayon, ako rito, magalang na hindi tatanggi kung gayon. Yung killing intent na yun, anong nangyari? Talaga bang pumunta siya sa Deep Demonic Beast Forest? Kung ganoon, bakit hindi siya nakitang lumabas? Yung killing intent na yun, tanging sa pagpatay lamang ng 100,000, saka lamang maaaring lumabas. Hindi ako naniniwala na sa Deep Forest, may ganoon karaming demonic beasts para patayin niya. Bawat tao ay may sariling lihim. Tayo, bilang mga nakatatanda, basta tingnan natin silang lumaki. Ayos na, hindi na kailangang magtanong ng detalyado. Xiao Bai, mamaya, pumunta ka sa aking silid. May taong partikular na gustong makita ka. Sa isip ni Yeming, ang boses ni father-in-law Wang, Long Xiaoyun's father. May gustong makita ako. Makalipas ang ilang sandali, sa silid ni Long Xiaoyun's father, Xiao Bai. Bilisin mo. Magbigay galang ka kay Elder Mu Jianshan ng Sword Lake. Nakatitig siya ng husto kay Yeming. Xiao Bai, nagbibigay galang kay Senior Mu Jianshan. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Sa mga alaala ni Long Xiao Bai, parang may ganitong pangalan. HMPH. Long Xiao Bai. Ikaw at ang aking anak na babae, gumawa ng bagay na pinag-uusapan ng lahat. Kinuha mo ang kanyang kalinisan. Wala ka bang gustong sabihin? Naalala ko na, ang taong ito, ay ang ama ni Mu Lianhua. Sa mga alaala ni Long Xiao Bai, si Mu Lianhua ay ang anak na babae na ipinanganak ni Mu Jianshan noong matanda na siya. Si Mu Jianshan ay sukdulan ng pagmamahal sa kanya. Marahil, noong nakaraang taon, dahil sa isang aksidente, nagkita si Long Xiao Bai at siya. Pagkatapos, nagkaroon ng pagtingin sa isa't isa. Pagkatapos, humanap ng isang inn, at natulog kasama siya. Ang bayad sa silid, si Mu Lianhua pa ang nagbayad. Lintek, hanggang ngayon, virgin pa ako. Bakit kailangang ako ang magdala ng kasalanang ito ng pagiging mapagmahal? Ngayon, ang pamilya niya, ay dumating na sa pintuan. Paano ko ito ipapaliwanag? At tingnan mo ang itsura ni Mu Jianshan na ito. Nakakaupo kasama si Long Xiaoyun's father, marahil ay nasa martial god level din ito. Wala naman akong ginawang masama. Tapos walang dahilan, tinititigan ako ng isang martial god. Tunay ngang malas. Itong nakakainis na more ng soul physique na ito. Talagang nagdadala ng kamalasan sa bahay. Nagalit siya. Dinurog ang braso ng upuan. Bata, noon, akala ko nasa secluded cultivation ka pa. Kaya hindi agad ako pumunta sa iyo para maningil. Ngayon, narito na ako. Sabihin mo, yung bagay na iyon, paano mo ipapaliwanag? Haha. Brother Mu, ang pagmamahalan ng lalaki at babae, ay normal lang. Ang bagay na ito, naisip ko na. Pagkatapos ng ilang panahon, pupunta ako sa Sword Lake para magbigay ng regalo. Ang aking Long family, ay pupunta para humingi ng kasal sa iyong kagalang-galang na anak na babae. Ngunit, narinig ko, itong ng inyong Long family, ay mababa ang potensyal. At narinig ko pa, na mahilig daw maikit sa mga babae. Ang pagdikit sa mga babae, ayos lang sana. Ngunit, wala pa siyang posisyon sa Long family. Ang ganitong uri ng tao, karapat-dapat ba sa aking anak na babae? Kung sasabihing si Xiao Bai ay walang posisyon, iyon ay tiyak na chismis lang. Si Xiao Bai ay apo ko sa tuhod. Ako, bilang kanyang lolo sa ina, hindi ko ba siya mamahalin? Brother Mu, huwag kang mag-alala. Hintayin mong lumabas si Xiao Bai sa Golden Secret Realm, magiging crown prince siya ng Long family. Gamit ang kanyang potensyal. Pinapanta mo siya sa Golden Secret Realm.
Hindi ba't pagpapadala iyon sa kanya sa kamatayan? Ang potensyal ni Xiaobai ay malayong mas mataas kaysa sa kasalukuyang Crown Prince. Brother mo, malalaman mo rin sa hinaharap. Kung totoo ang sinasabi nila, kung gayon. Itong si Long Xiaobai ay isa ring talento. Ang kanyang itsura ay pambihira rin. Kung magiging Golden Crown Prince siya, kung gayon. Karapat-dapat nga siya sa aking anak na babae. Sayang ang laway, yun pala, dumating para tingnan ng manugang. Kung si Long Xiaobai ay katulad pa rin ng dati, walang modo, tiyak na binugbog na siya ng taong ito ng husto. Ngayon, ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito ay masyado pang maaga. Hintayin nating lumabas ang batang ito sa Golden Secret Realm, saka natin pag-usapan ang tungkol sa kasal. Pagkasabi ni Mo Jianshen, agad siyang umalis. Magaling na bata, ang anak na babae ni matandang mo, ay kasing ganda ng bulaklak. Ngunit nagawa mo pa ring makuha siya. Hindi nga may kakaila na ikaw ay tagapagmana ng aking Long family. Lolo sa ina, talaga bang kailangan kong pakasalan si Mo Lianhua? Pakasalan? Siyempre kailangang pakasalan. Ngunit, hindi siya maaaring maging pangunahing asawa mo. Pinakamarami, maaari lamang siyang maging pangalawang asawa. Gawing pangalawang asawa ang anak ng isang martial god. Papayag ba sila? Xiaobai, nasa iyo ang pinakadalisay na True Dragon bloodline. Sa hinaharap, ikaw ang magiging Holy Lord ng True Dragon Holy Land. Maaari mo pang ang pamunuan ang Long family bilang family head. Yung si Mo Lianhua, bagamat hindi masama, ngunit hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hintayin mo ang tamang panahon. Hahanapan ka ni Lolo sa ina ng isang kapantay sa katayuan. Huwag nang sabihing pakasalan ng prinsesa ng imperyo. Kahit pakasalan pa ang isang prinsesa ng isang kaharian, ay walang problema. Sa isip ni Yeming, tunay na ama ni Long Xiaobai. Mas mabuting dumating ka na agad. Kung hindi, si Long Xiaoyun's father ay nag-aayos na ng kasal para sa iyong anak. Patay na. Talagang ayokong gamitin ang pagkatao ng iba para magpakasal sa ilang asawa. Ang usapin sa kasal, pansamantala. Huwag na muna nating pag-usapan. Xiaobai, bukas, kailangan nang pumunta sa Golden Secret Realm. Nitong mga araw na ito ng pag-cultivate, mayroon ka bang natutunan? Lolo sa ina, malapit na akong mag-breakthrough. Marahil hindi magtatagal, papasok na ako sa landas ng Martial Master Realm. Ang Thunder Dragon Roam ay naging mature na rin. Maaari ko nang gamitin ng malaya. Hindi masama, hindi masama. Ang Thunder Dragon Roam ay ang huling galaw sa Thunderstorm Roamang Dragon Fist. Yamang pati ang huling galaw ay naging mature na, kung gayon. Sa loob ng Secret Realm, iilan lamang ang makakalaban sa iyo. Sa harap ng maraming malalaking aristocratic families, kung makakakuha ka ng kaunti mula sa Buddhist Dao civilization sa loob ng Golden Secret Realm, kung gayon. Iyon ay isang malaking pagkakataon. Buddhist Dao civilization, lolo sa ina, ang ating Tianyuan continent, hindi ba't martial Dao civilization ang nangingibabaw? Sinabi niyo dati, na ang Buddhist Dao civilization ay nasa ancient Buddha Great World. Bakit mayroon sa Golden Secret Realm? Ang partikular na sitwasyon, hindi ko rin alam ng malinaw. Marahil, noong sinaunang panahon, may Buddhist Dao civilization na dumating sa ating Tianyuan continent, nag-iwan ng mana rito. Ngayon, ang Buddhist Dao civilization ay matagal nang nawala sa Tianyuan continent. Kung makukuha mo ang manang iyon, baka sakaling makagawa ka ng pangalan. Ang Buddhist Dao civilization ay isang mataas na antas na sibilisasyon. Ang mana nito, marahil ay mas malakas pa kaysa sa martial Dao. Hindi ko alam kung bakit, pagkatapos bumalik mula sa larangan ng digmaan, naging si Xiaobai ako, maaari ko ring gamitin ang lakas mula sa dating mundo. Marahil, ang Haotian cult ay medyo kontento sa aking progreso, binawasan ang mga paghihigpit. Lumipas ang oras. Ikalawang araw. Naroon na ang mga golden aristocratic families. Si Yeming kasama ang 4 na tao mula sa Long family ay naroon na rin. Sila, nakatingin kay Yeming. Takot pa rin. Sa sandaling ito, si Long Xiaoyun's father kasama ang 5 iba pa ay ginamit ang kanilang Yuan Qi. Ang mga hibla ng Yuan Qi ay nagtipon sa isang punto. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Itong 6 ay lahat nagmula sa iba't ibang golden aristocratic family martial gods. Ang pagtitipon ng lakas ng 6 na dakilang Diyos ay para buksan ang isang maliit na siwang ng barrier.
Itong Golden Secret Realm, talagang hindi simple. Ngayon, kung hindi papasok, kailan pa? Agad silang sumugod papasok. Bumagsak si Yeming sa lupa. Lahat sila ay nagulat. Napanganga sa tanawin sa harap nila. Isang toring nagliliwanag ng nakakasilaw. Kasama nito, sa kalangitan, mayroong parehong buwan at araw na lumitaw. Ito, ang Golden Secret Realm. Bakit sa kalangitan, mayroon pang parehong buwan at araw? Sa isip ni Yeming, ang Buddhist daw, kumukuha ng isang espasyo na may araw at buwan, para bumuo ng isang munting mundo. Dito, marahil ay isang munting mundo ng Buddhist daw. Kagabi, nagbasa ako ng ilang mga aklat na may kinalaman sa secret daw, talagang may epekto. Ang munting mundo ng Buddhist daw, marahil ay katulad din ng pag-setup ng munting mundo ng martial god. Bagamat kung ikukumpara, maraming pagkakaiba. Sa Divine Martial World, hindi ako nakakita ng buwan at araw. Mukhang, maraming pagkakataon dito. Tayo, sa huli, mga tao rin tayo ng Long Family. Bakit hindi, sabay-sabay tayong kumilos? Magsusuportahan sa isa't isa. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang lugar na ito ay napakalaki. Kung magkakasama, kailan at saang taon natin mahahanap? Mas mabuti pang, maghiwa-hiwalay tayong kumilos. Mahahanap natin ang lahat ng silangan. Kanluran, timog, hilaga, sumama sa iyo, kapag nakatagpo ng kayamanan. Paano? Ang lugar na ito, ay hiwalay pa sa labas ng mundo. Sakaling, patayin mo kami at agawin ang kayamanan. Hindi ba't mamamatay lang kami ng may hinanakit? HMM, Xiaobay, maghiwalay na tayo mula rito. Ito, mukhang ang killing intent ni Master, ay nag-iwan sa kanila ng napakalaking anino. Mula sa templong ito, makikita ang lungsod sa unahan ay napakasagana. Hindi ko lang alam kung bakit, wala nang bakas ng mga nabubuhay na tao. Nag-iwan ng isang sinaunang Yiji, ruins, dito. Sinubukan ni Yeming na hawakan ng isang florera, agad itong naduraj. Natatakot akong, ang mga pader ng bahay na ito, ay magiging ganito rin. Isang pitik, ay basag na. Napakalinaw. Ang kasaysayan nila, ay napakatagal na. Sa labas, mukhang napakakumpleto. Ngunit sa loob, ay nabulok na at naging pulbos. Mukhang, ang nag-iisang lugar na may halaga sa lungsod, ay ang mataas na toring iyon. Makalipas ang ilang sandali, sa unang palapag ng Buddhist pagoda, si Yeming ay naghahanap din ng mga bagay tulad ng lahat. Beiming. Ano ito? Gumamit ng dahon para isulat ang Buddhist scriptures. Isa itong panimulang sinang FAP ng Buddhist daw, ang pangalan ay Jilujing, Record Scripture. Ang Haotian cult, ay may Haotian canon, ginagamit para palakasin ang tiwala sa Divine Ming ng mga malalakas. Ang Haotian canon, ay ang nag-iisang bagay na hindi kailangang ipagpalit ng merit points para makuha. Nabasa ko na rin ito dati. Ang pangunahing nilalaman, ay pagpupuri lamang kung gaano kagaling si Haotian Emperor. Gaano kaingat gumawa ng mga bagay. Sobrang boring. Ang Buddhist pagoda ay napakataas. Umakyat tayo ng ilang palapag. Tingnan natin. Itong malaking toring ito, dinaanan ng 35 na silid. Kung hindi Buddha, mga mural. Mga batong estatwa. Walang kahit isang magandang bagay. Kung isang martial daw civilization secret realm, paanong magiging kasing payapa ng isang water ink painting na ganito? Malaki ang posibilidad na sa loob nito ay may lalabas na isang mekanismo. O isang demon practitioner, makipaglaban ng isang beses. Kapag nanalo ka, makakatanggap ka ng mana. Tama nga, ang Buddhist daw civilization, talagang pinapatingin lang sa tao ng isang larawan. Talagang napakakuripot. Biglang nagulat si Yeming. Sa kanyang noo, may kung anong lumitaw. Nagliwanag ang larawan. Ito ba, ang body double talisman mula kay Master Yi? Bakit, lumitaw ito rito? Patuloy pa ring nagliliwanag ng gintong liwanag ang larawan. Nagmamadaling tinakpan ni Yeming ang kanyang mga mata. Sa aking utak, sa isang iglap lamang, lumitaw ang hindi mabilang na mga alaala ng reincarnation. Ngunit, ang mga alaala na ito, ay lumilitaw at nawawala. Kahit alalahanin ko pa ng maigi, wala akong maalala kahit ano. Ang mas kakaiba pa, ay nararamdaman kong ang Buddha sa pader ay napakalapit sa akin. Para bang, naghihintay sa akin. Sandali lang, ang estatwa ay ganap ng naduraj. Natigilan si Yeming. Hindi pa naiintindihan ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari?
Lahat ay masyadong lampas sa imahinasyon. Marahil, si Master ay nakakuha ng isang uri ng mana. Ngunit, hindi pa nakakamit ang sapat na kondisyon para i-activate ang manang iyon. Kaya naging ganito. Mana. Bakit ako makakakuha ng mana mula sa Buddhist Dao Civilization? Hindi kaya, may kinalaman sa dalawang body double talismans mula kay Master Yi. Itong dalawang body double talismans ay orihinal na ang Divine Soul Lotus ni Yi Xiantian. Sa sibilisasyon ng Buddhist Dao, ang mga santo sa Pure Land ay laging nagiging anyong lotus. Marahil, ito ang dahilan. Kaya si Master ay kinilala ng Buddhist pagoda bilang taong may koneksyon sa Buddha. Ibinigay ang karapatan sa mana. Hindi ko alam kung dapat bang sabihing swerte o kakaiba. Ngunit may isang punto na naiintindihan ko ng malinaw. Parang, nakikita ko ang mga bagay na karaniwang hindi nakikita. Sa posisyon, patungo sa silangan ng lungsod, 38,000 milya, may isang lawa ng lotus. Sa loob nito, may isang lotus platform na napakabanal. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa lawa ng lotus kung saan may isang bulaklak na nagliliwanag. Talagang ang may isang lotus platform. At saka, sa pagkakita ko pa lang dito, lumitaw na sa aking utak ang pinagmulan nito. Si Sakyamuni Buddha ay dating nagturo ng mga aral dito. Itong lotus platform na ito, narinig ito kaya nagkaroon ng espiritu. Sa loob, may dala itong 7 buto ng lotus. Kung iinumin, maaaring linisin ang karunungan. Makakatulong sa pag-unawa ng mga hand seals ng Buddhist Dao. Pagkatapos makuha ni Master ang mana, maituturing na ring nagkaroon na ng ugnayan ng sanhi at bunga sa Buddha. Susunod, lahat ng kayamanan ng Buddhist Dao, kahit walang gawin si Master, ay mararamdaman niya. Malalaman pa ng malinaw ang pinagmulan nito. Ang lawa ng lotus sa sandaling ito ay dahan-dahan ding naglaho. Pagkatapos kong makuha ang mga buto ng lotus, talagang ang nawala na rin ang lotus pond. Para bang, dinaanan nito ang maraming taon, para lamang hintayin ako. Nakita ko na naman. Magpatuloy. 1,300 milya patungong silangan, may isang higanteng pader na bato. Sa pader na bato, may 6 na uri ng hand seals ng Buddhist Dao. Agad na lumipat si Yeming papunta roon. Itong 6 na hand seals na ito, ay ang Immovable Seal, Demon Subduing Seal, Evil Dispelling Seal, Purification Seal, Light Seal. Isang tingin ko lang, at malalim nang nakaukit sa aking isip. Para bang, orihinal na akong ganito. Ang gamit ng 6 na hand seals na ito ay magkakaiba. Maaaring gamitin sa pakikipaglaban, tulad ng iba't ibang fighting technique sa sibilisasyon ng Buddhist Dao. Bagamat nakuha ko na ang 7 buto ng lotus, malaki ang maitutulong sa pag-unawa ng hand seals, ngunit ang problema ay, wala akong Buddha Light ng isang tunay na nagko-cultivate. Ang kahalagahan ng Buddha Light sa hand seals, ay katumbas din ng kahalagahan ng Yuan Qi sa martial arts. Kung walang suporta ng Yuan Qi, ang martial arts ay isa lamang palabas na walang laman. Sa parehong dahilan, kung walang Buddha Light, kahit matutunan ko pa ang hand seals, isa lamang itong pag-aayos ng postura. Hindi makakapagpakawala ng anumang lakas. Kapag nagkaroon ng Buddha Light, magiging iba ang lahat. Sa sandaling ito, biglang may tunog na lumabas. Ang pader na bato sa sandaling ito ay biglang nabitak. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. May mga pills na lumilipad sa hangin. Ito ay Buddha Dan. Ang Buddha Dan ay may lakas ng Buddha Light. Sa sandaling ito, biglang may tawang umalingaw-ngaw. Ha ha ha, sinabi ko na nga ba? Ang ganito kalaking secret realm, paanong hindi ako makakahanap ng kahit isang kayamanan? Naghanap ng kalahating araw, yun pala. Nakatago rito. Ang divine light ng 6 na pills, tiyak na mas marami pang kayamanan ang nakuha. Sa wakas, dumating na rin ang aking pagkakataon. Isang halijing liwanag mula sa bato ang pumailan lang sa himpapawid. Sa loob nito ay may mga pills. Hey, hintayin lang nating tuluyang mawala ang halijing liwanag. Iyon na ang oras para kunin ang mga pill. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kadal-isay na pill. Hindi ko alam kung ano ang epekto nito. Anong pakialam mo sa epekto? Basta't kayamanan. Ayos na. Itong secret realm. Kalahating araw na tayong umiikot. Isang tumpok lang ng abo ang nakita natin. Tunay ngang malas. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mga kagalang-galang. Ang mga pil na ito ay ako ang naglabas. Ako rin ang unang nakakita.
Hindi ba't dapat ay ayon sa kung sino ang nauna para mapasa akin ito? Kalokohan. Sinong nagsabing ang nakakita ng pill ay siya ang naglabas? May ebidensya ka ba? Kaya manang lumitaw sa mundo. Nauna ka lang sa amin ng isang hakbang. Gusto mong angkinin lahat. Siyempre, tayong mga nagpapraktis ng martial arts. Kailangang tingnan ang kakayahan. Kung sino ang makakuha, sa kanya ito mapupunta. Gusto ninyong agawin. Sa sandaling iyon, dahan-daang nawala ang halijing liwanag. Inilalantad ang mga pills na lumulutang sa himpapawid. Ito na ang oras. Mabilis silang sumugod patungo sa mga pills. Noon lamang nagsimulang kumilos si Yeming. Lumipad ng mas mabilis. Nilampasan sila. Ang bilis. Ang bilis. Ang lakas. Ano ba talaga siya? Hindi ko inaasahan na kaya niya akong salpukin ng diretso. Mukhang kahit agawin ko pa ito sa harap ninyo. Hindi pa rin kayo kalaban ko. Gusto nyo pa bang magpatuloy? Lintik, kinuha mo na nga. Gusto mo pa kaming haminin. Sobra ka ng mang-api. Sugod. Kailangang bugbugin ang mayabang na batang ito. Pagkasugod pa lang niya, nag-teleport na si Yeming palayo. Ang ganitong divine pill, ang may kapalaran ang makakakuha. Magkikita pa tayo sa hinaharap. Sa isang iglap, nawala na si Yeming, ang bilis niya. Wala talaga tayong paraan para habulin siya. Lintik talaga. Huwag sana kitang makita ulit. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang bitak sa lupa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang sinag ng liwanag ang lumabas. Ha ha ha, sabi ko na nga ba? Sa ganito kalaking secret realm, paanong iisa lang ang lugar ng paglikha ng kayamanan? Nandito na si Munting Amo. Kasasabi pa lang niya noon. Sinalpok na siya sa mukha ni Yeming na dumaan. Patuloy na iniwan ni Yeming ang grupo na humihinga ng alikabok. Mga kagalang-galang, kumusta kayo? Kasasabi lang na magkikita tayo sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis tayong magkikita ulit. Hindi ba't tumakbo ka na sa kabilang direksyon? Bakit ka bumalik? Inangkin mo ng mag-isa ang 6 na divine pills. Hindi ko inaasahan na hindi ka pa rin kontento. Masyado ka ng mapang-api. Hindi ba't kayo ang nagsabi? Tayong mga nagpapraktis ng martial arts. Ang pagkilos ay hindi nakabatay sa kung sino ang nauna, kundi sa kakayahan. Hindi ba't ginagawa ko lang ang ayon sa inyong mga alituntunin? Narito para agawin. Hindi ba pwedeng gawin iyon? Natahimik ang tatlo nang marinig ito. Ha ha ha, ngayon, kailangan kong umagaw ng buong kasiyahan. Kuya, huwag ka nang umagaw pa. Inaamin na naming mali kami. Pwede ba, kung aagawin mo pa kami ng ilang beses? Uuwi kaming walang dala. Nang lumapit si Yeming, ang bagay na iyon ay nagpakita na kumikinang na liwanag. Sinaunang mga marka, tunay ngang isang kayamanan. Biglang nakaramdam si Yeming na may mali. Sa sandaling iyon, mula sa ilalim ng lupa ay may mga kakaibang tunog. May mga demon beast na lumabas mula sa lupa. Itim na itim silang lumitaw. Sinakop ang buong lugar. Hindi maganda, Master. Sa ilalim nito, mayroong isang walang kapantay na masamang nilalang. Ang tansong salamin, iyon ang bagay na ginagamit para supulan ang masamang nilalang na iyon. Agad ginamit ni Yeming ang escape talisman at mabilis na tumakas mula sa lugar. May nakakatakot na bagay na paparating. Lintik, wala pa nga akong nakuha. Kailangan ko pang tumakas. Bakit ang malas ko? Bilisan nyo. Takbo. Mabilis ding gumamit ng escape talismans ang ibang grupo. Lumipat ang eksena sa labas ng pasukan ng Secret Realm. Naramdaman ni Long Xiaoyan na may mali. Mula sa loob ng pasukan, may mga itim na usok na lumalabas. Sa sandaling iyon, natatarantang tumakbo palabas si Yeming mula sa loob ng pasukan. Hindi maganda. Sa loob ng Secret Realm, lumitaw ang napakaraming demon beast. Bilisan nyo. Isara ang pasukan. Hindi pa man sila nakakakilos. Isang kamay ang lumabas mula sa loob ng pasukan. Demon beast. Lalabas na ang demon beast. Lolo, tulungan mo ako. Sigaw niya. Hayop. Agad na sumabog at naduraj ang kamay na iyon. Mabilis nilang ginamit ang secret technique para isara ang pasukan ng Secret Realm. Bumantong hininga si Yeming, Xiaobai. Anong nangyari sa loob? Pagkatapos kong kunin ang tansong salaming ito. Sa loob noon, lumabas ang napakalakas na masamang enerhiya na yumanig sa langit at lupa. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga demon beast ang sumugod. Wala akong nagawa kundi umatras. Haha. Mukhang sa maliit na mundong iyon.
May masamang espirito na sinupil ng Buddha. Ang tansong salamin ang bagay na iyon. Dahil kinuha mo ito, kaya sila lumabas. Hindi naman ito masamang bagay. Hindi masamang bagay. Ang dahilan kung bakit kayo ipinadala sa Golden Secret Realm ay dahil ang mga alituntunin sa maliit na mundo ay naglilimita. Hindi pinapayagan ang mas malakas kaysa Martial Master na pumasok. Kung hindi ay kusa itong masisira. Ngayon, lumitaw ang masamang espiritu. Nagpapakitang hamina na ang enerhiyang iniwan ng Buddha. Ang kaayusan sa maliit na mundo ay nagbago na rin kasunod nito. Maaari na rin tayong pumasok ng malaya. Ang masamang espiritu sa loob, huwag mo nang alalahanin. Kalahating oras pa, kung hindi pa sila lalabas. Maghihintay ako hanggang maging handa ang mga martial gods. Pagkatapos ay papasok tayo para mag-imbestiga. Oo nga pala, Lolo. Ito ang Buddha pill na nahanap ko sa loob. Hindi ko alam. Ang ganitong uri ng pill ay kapaki-pakinabang lamang sa mga nagko-cultivate ng Buddhism. Sayang lang kung gagamitin ito ni Lolo. Ikaw na lang ang uminom nito. Ayon sa ugnayan ng pamilya, ikaw na ngayon ang crown prince ng ating Long family. Nakikita kong ang iyong gangchi ay nasa rurok na. Malamang sa loob ng ilang araw ay magbe-breakthrough ka na. Para maabot ang Martial Master Realm, kailangang alagaan ang Spirit Root, na nangangailangan ng malaking yaman. Patuloy mong hawakan ang aking clan leader token. At bilisan mong pumunta sa imbakan ng angkan para kumuha ng mga yaman. Maghanda ka na para sa breakthrough. Salamat, Lolo. Hindi na kinuha pabalik ang clan leader token. Talagang itinuturing na ako ni Long Xiaoyan bilang susunod na clan leader na huhubugin. Susunod ka na sa ibang mga kaanak pa uwi. Kami ng iba ay mananatili rito para pag-usapan ang tungkol sa Secret Realm. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa kanyang silid para mag-cultivate. May 50.000 soul pills na suporta. Sapat na ito para mag-cultivate si Master ng matagal sa Divine Sea. Hahaha, hindi ko maitatanggi. Ang sarap talagang magkaroon ng clan leader token. Kung saan gustong pumunta ng dakilang Long family ang Master, doon siya pupunta. Ang mga bagay sa imbakan. Malayang pumili. Pagkatapos pumili, may mag-aabot gamit ang dalawang kamay. Ayon sa alaala ni Long Xiaobei, yung matandang tagapamahala ng imbakan ay napakasungit. Ang hirap kumuha kahit kaunting spirit stones mula sa kanya. Ngayon, hawak ko ang clan leader token. Isang sabi ko lang, may 50.000 soul pills na. Noong inaabot sa akin ng matanda ang mga gamit, nanginginig pa ang kamay niya. 50,000 soul pills. Ang halaga nito ay katumbas ng 10 milyong. Si Master, basta na lang ibinigay ng ganito. Masyado namang pinapaboran ng clan leader ang batang ito. Sabi ni Beiming, sa imbakan. Malinaw na may mas marami pang bagay na mas mahalaga. Mayroong hindi kakaunting bagay na sapat para gamitin ng Martial Saint. Kahit pa maging ang mga martial gods ay magiging pula ang mata. Master, bakit hindi ka nakinig kay Beiming at direkta nang lumipat? Masyado ka namang malupit. Kung lumipat ako, hindi ba't mamamatay sa galit si Long Xiaoyan? Kunin lang ang mga kailangan. Sapat na. Sige. Subukan natin ang enerhiyang ito na mula sa Buddhist civilization. Binuksan ni Yeming ang bibig at nilunok lahat ng pills. Sa sandaling iyon, sa likuran ni Yeming, may liwanag na lumitaw na parang araw. Napansin ni Yeming ang Buddha light sa likuran. Ito ang Buddha light ng Buddhism. Ang pakiramdam ay ganap na naiiba sa daloy ng Yuan Qi sa katawan. Ito ay isang ganap na bagong bagay. At tila may kinalaman pa ito sa lakas ng isipan. Sabi ni Beiming, tungkol sa Buddhist civilization. Kakaunti lang ang alam ni Beiming. Maaari lamang umasa si Master sa sarili niyang paghuhula. Ngayon, muli kong inaalala ang 6 na Buddhist mudras. Isang napakakakaibang pakiramdam ang lumilitaw. Tila hindi lamang sila simpleng mga hand seals, kundi isang uri ng ibang martial arts technique. Ang lalim ng kahulugan, hindi kayang mapaganya gamit ang Yuan Qi. Ngunit kapag ginamit ang Buddha light para itulak, para itong tubig na dumadaloy sa kanal. Napaka-natural. Siyempre, para mapalabas ang tunay na potensyal ng mga mudras. Kailangan pang gugulan ng mahabang panahon para unawain at sanayin. Sa tulong ng mga butong ito ng lotus, tunay ngang kaunting pagsisikap. Malaking pakinabang. Lumipat ang eksena sa loob ng Divine Sea, ang 6 na uri ng Buddhist mudras ay nahahati sa immovable seal.
Demon Subduing Seal, Evil Dispelling Seal, Purity Seal, Light Seal, at Tathagata Seal. Sa mga ito, ang immovable seal ay nagpapatibay sa katawan. Ang katawan at lupa ay nagiging isa. Ang lupa ay sumisipsip ng malaking bahagi ng atake para sa depensa. Ang Demon Subduing Seal ay pumipigil sa lahat ng inner demons. Nililinis ang mga hadlang sa cultivation. Napakabuti para sa katawan. Ang Evil Dispelling Seal ay sumusupil at nagtataboy sa lahat ng maruruming bagay. Espesyal na pumipigil sa mga panlabas na bagay. Sumusupil sa lahat ng masasamang espiritu at mga hirtikong landas. Ang Purity Seal ay naglilinis ng katawan at isipan. Inaalis ang mga dumi sa loob ng katawan. Isa ring mudra na kapaki-pakinabang sa katawan. Ang Light Seal ay ang nag-iisang offensive mudra sa 6 na dakilang mudras. Sa sandaling lumabas ang seal na ito, nagliliwanag ng husto, walang hanggan ang lakas. Kapag narating ang rurok, kayang liwanagan ang 3,000 dakilang mundo. Linisin ang 5 elemento. Ang Tathagata Seal ay isang mudra para sa paglinang ng espiritu. Ang pagsasanay ng mudrang ito ay maaaring magpalakas ng Divine Soul. Gabayan ng hininga ng Buddhism sa buong katawan. At sa huli ay maging isang Tathagata Buddha Heart. Karunungan na parang karagatan. Akala ko, ang aking pangunawa sa cultivation. Ang pagmaster ng mga seal na ito ay hindi mahirap. Sinong mag-aakala? Bawat isang mudra ay naglalaman ng napakaraming lalim at karunungan. Minaliit ko ito ng husto. Mas mabuting huminahon at mag-cultivate ng maayos. 36 na taon ang lumipas sa loob ng Divine Sea, walang tigil sa pagkukultivate si Yeming. Lahat ng 6 na Buddhist mudras. Buong 36 na taon. Napakatagal na panahon ang ginugol. Narating ko lamang ang antas na magagamit ko na ang mga mudras. Malayo pa sa tagumpay. Mukhang tulad ng pag-unawa ko sa array formation noon, mag-practice muna ng husto ng 100 taon. Master, ang kilos na ito ay hindi angkop. Dahil lang sa pag-cultivate ng mga mudras. Gumamit ng ganoon kalaking mahalagang oras, talagang hindi angkop. Mahalagang oras. Ang oras ng Divine Deduction Art sa Divine Sea, hindi ba't maaaring ayusin kahit kailan? Saan banda ang pagiging mahalaga? Ang bilis ng paglipas ng oras. Oo nga. Maaaring ayusin kahit kailan. Ngunit ang kabuuang oras na nagagamit ay may hangganan. Gamit ang Sea God na binuo ng 3 level ng Divine Deduction Art. Kaya lamang nitong suportahan si Master na mag-cultivate ng 10.000 taon. 10,000 taon. Kung lumampas, ang espasyo na binuo ng Divine Deduction Art sa Divine Sea ay sa katunayan isang maliit na mundo para kay Master. Ang pag-iral ng maliit na mundo ay nakasalalay sa malaking mundo. Hindi maaaring masyadong lumayo sa malaking mundo. Kung hindi ay masisira ito. Hanggang ngayon, si Master ay nakapag-cultivate na ng 904 na taon sa Divine Sea. Mayroon na lamang 960 na taon na maaaring gamitin. Pagkatapos pag-isipan ng tungkol sa pag-cultivate ng Zuan Tian by the Sword o pag-unawa sa mas mahalagang bagay. Lahat ay nangangailangan ng malaking oras. Tungkol dito, mas mabuting magtipid ng kaunti. 960 na taon. Ang panahong ito, kung gagamitin lamang para mag-cultivate ng mga mudras. Tunay ngang medyo nasasayang, mukhang sa hinaharap, kailangan kong gamitin ito ng matipid. Ang mga mudras ng Buddhism, mas mabuting palakasin na lang sa proseso ng tunay na laban. Hindi ba? Susunod, kailangan ko ng pag-isipan ang tungkol sa breakthrough. Ang pag-angat ng martial artist sa martial master ay kailangang umasa sa spirit root. Ang spirit root ay nagpapakita ng antas ng pagkakaugnay ng martial artist sa Tian de Ling Chi, Heaven and Earth spiritual energy. Ang spiritual energy sa langit at lupa ay napakaraming uri, ngunit ang asensya nito ay nabibilang sa 5 elemento. Bawat uri ay may katumbas na spirit root. Ang pag-uuri ng spirit root ay iba-iba, batay sa uri ng hinihigop na spiritual energy. Maaaring hatiin sa mixed spirit root, single spirit root, dual spirit root, 5-element spirit root. Sa mga ito, ang 5-element spirit root ang pinakapambihira, at ang epekto ng mixed spirit root ang pinakamahina. At sa mundo, karamihan ng mga martial masters ay pawang mixed spirit root. Ang tinatawag na mixed spirit root ay tumutukoy sa katawan na maaaring pagsamahin ang 2 sa 5 uri ng spiritual energy. Ngunit ang antas ng pagkakaugnay sa bawat uri ay iba-iba.
Kapag humihigop ng spiritual energy, dahan-daang pumapasok sa realm. Kumpara rito, ang single spirit root ay isang uri ng spiritual energy na may mataas na antas ng pagkakaugnay. Mas mabilis din ang bilis ng cultivation. Ngunit dahil sa iisang katangian, madali itong mapigilan, countered. Kaya ang uri ng teknik na maaaring i-cultivate ay labis na limitado. Ang single spirit root ay mas mababa kaysa sa dual spirit root na may mataas na pagkakaugnay sa dalawang uri ng spiritual energy. Maaaring magsuportahan ang dalawang katangian. Halimbawa, mga tulad ng water wood spirit root, water generates wood. Earth metal spirit root, earth generates metal. Wood fire spirit root, wood generates fire. Kaya naman, lahat ng bagay ay walang absoluto. Kung malas ang swerte, ang likas na water fire dual spirit root ay dahil sa hindi pagkakasundo ng tubig at apoy. Kapag nagkukultivate, hindi ito kasing ganda ng single spirit root. Kahit ganoon, ang mga taong may dual spirit root ay napakakaunti pa rin. Laging isa sa 10,000 tao. Sa huli, ang pinakamagandang spirit root ay ang 5-element spirit root. Ang bilang ay napakabihira, sa 100,000 tao. Mahirap makahanap ng isa, ang taong may 5-element spirit root. Ang antas ng pagkakaugnay sa anumang spiritual energy sa langit at lupa ay napakataas. Maaaring humigop ng 5 uri ng spiritual energy ng langit at lupa. Sa ganoong paraan, sa proseso ng cultivation, natural nang nabubuo ang isang 5-element cycle sa loob ng katawan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng magkakasalungat na katangian. Sa huli, maaari nitong pigilan ng anumang katangian. Kahit sa epekto, bilis ng cultivation, o tunay na laban, ito ay nasa rurok. Beiming. Ano ang aking spirit root? Mixed spirit root. Mixed spirit root. Siguradong hindi pwede. Ayokong manatili sa martial master realm habang buhay. Wu Jiang, Merit Steel. Ngayon, ako ay isang guest heavens patrol. May karapatan pa rin ba akong magpalit ng merit points? Pwede, ngunit ang iyong pagpapalit ay kailangang dumaan sa akin dahil nawala mo na ang iyong merit tablet. Gusto kong ipagpalit sa isang high-grade 5-element spirit root. Ilang merit points ang kailangan? Kailangan ng 4 na bilyong merit points. At saka, dahil ginagamit mo ang aking merit tablet para magpalit, kailangan kong maningil ng bayad sa pagod na 100 milyong martial ancestor coins. 100 milyong martial ancestor coins. Ikaw na isang marangal na Diyos. Kailangan mo pa ba ng pera? Ang pera ay maaaring makipag-usap sa mga Diyos. Hindi mo ba alam? Ang pagpapalit ng mga bagay ay isang iglap lang naman. Tapos kailangan pa ng 100 milyong martial ancestor coins. Tunay ngang mapanlinlang. 4 na bilyong merit points, katumbas ng mga 270 milyong martial ancestor coins. Kailangan pang magbayad ng 100 milyong bayad sa pagod. Bagamat nitong mga nakaraang taon, nagbukas ako ng tindahan, nagbukas ng bangko, kumita ng hindi kakaunti, ngunit ang pagbuhay muli sa mga magulang at pag-aasikaso sa mga huling habilin ay umubos ng mahigit kalahati. Bagamat ang natira, kahit gaano karami, hindi ko kakayanin ang ganitong panggigipit. Humingi ng tulong sa isang dakilang Diyos na tulad mo. Ang pagbibigay ng kaunting bayad sa pagod ay makatarungan. Ngunit, ang presyo ng 5-element spirit root ay masyadong hindi makatarungan. Mas mahal pa kaysa sa True Dragon Bloodline. Ayon sa mga alituntunin ng misyon. Ngayon, hindi ka maaaring humingi ng anumang tulong mula sa labas. Kung hindi dahil sa pagtingin sa iyo ni Long Xiaoyan at sa pangkalahatang magandang takbo ng mga pangyayari. Hindi ko rin gugustuhing labagin ang patakaran at magpakita sa iyo. Ang magkaroon ng mapagpapalitan ay maganda na. Tumatawad ka pa sa akin. Sige, magpapalit ako. Hindi ako magpapalit. Hindi pwede. Masyadong pangit ang mixed spirit root. Ang 5-element spirit root ay lumitaw sa ulunan ni Yeming. Pagkatapos ay direktang pumasok sa kanyang katawan. Naiiba sa dati. Ako ngayon, malino kong nararamdaman ang 5-element spiritual energy ng langit at lupa. Ngunit, ang spiritual energy dito ay masyadong manipis. Hindi sapat para suportahan ang aking cultivation. Bagamat maganda ang 5-element spirit root, ang mga kinakailangan para sa cultivation ay napakataas. Ang mixed spirit root cultivation ay nangangailangan lamang ng halo-halong spiritual energy mula sa level 1 o level 2 spirit stones.
Ang single spirit root at dual spirit root ay nangangailangan ng paggamit ng level 6 o 7 spirit stones na may katumbas na katangian para humigop ng dalisay na spiritual energy sa loob. Ang may-ari ng 5-element spirit root na gustong mag-cultivate ay kailangang maghanda ng level 7 spirit stones ng 5 uri na katumbas ng 5 elemento. Sabay na humigop at linisin ang katumbas na dami. Panatilihin ang balanse ng 5 elemento sa loob ng katawan. Sa madaling salita, kung gustong mag-cultivate ni Master, kailangang gumamit ng 5 beses na dami ng spirit stones kumpara sa single spirit root. Ang dapat tandaan ay, ang presyo ng isa o dalawang level 7 wood spirit stones ay 200.000 beses kaysa sa isang level 1 spirit stone. Kaya naman, kahit isang first grade sect ay hindi kayang suportahan ang isang henyo na may 5-element spirit root. Hindi bababa sa isang puwersa na may antas ng Golden World ang may sapat na kakayahan. Hindi pwede. Kahit paano. Ako ay isang Golden Crown Prince. Lahat ba ay ako ang gagastos? Kailangan kong pumunta ulit sa imbakan. Makalipas ang ilang sandali, sa imbakan ng Long Family, nakita ng matandang tagapamahala ng imbakan ang pamilyar na anino at nagulat. Ikaw, bakit ka na naman nandito? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Kahit paano, ako ang Crown Prince ng ating Long Family. At saka, narito ang Clan Leader Token. Kukuha lang ako ng kaunting gamit. Nagtitipid ka pa ba? Malakas na inilapag ni Yeming ang token sa mesa. Ang problema ay, kahit isang Crown Prince ay hindi gumagastos ng ganito kalaki tulad mo. At saka, sila lahat ay may limitadong bilang. Hindi tulad mo, bata, hawak mo ang Clan Leader Token. Kung gaano karami ang gusto mong kunin, ganoon karami ang kukunin mo. Hindi kita mapigilan. Hindi ako nagtitipid. Si Xiaobai ang haligi ng ating Long Family sa hinaharap. Ang buong Long Family ay mapupunta sa iyo sa hinaharap. Bakit pa ako magtitipid? Ngunit, kahit paano, kailangan mo ring maghinay-hinay. Ngayong pagpunta mo, Xiaobai, ano ang gusto mo? Sa pagkakataong ito, hindi ako kukuha ng marami. Level 7 Spirit Stones ng 5 katangian metal. Wood, Water, Fire, Earth 1,000 liang, isang unit ng timbang, bawat isa. Sapat na. Pansamantala ko munang gagamitin. Kapag naubos, babalik ako para kumuha pa. Ay 1,000 liang. At level 7 Spirit Stones pa. Kapag naubos, gusto mo pang kumuha ulit? Kakainin mo ba ito? Baliw ka na ba? Sinabi ni Yeming, malapit nang mag-breakthrough ang apo ninyo sa Martial Master. Mayroon akong 5-element spirit root. Ang pagkuha ng kaunting spirit stones na ito. Marami ba? L5 elementong spirit root. 1,000 liang, paanong sapat iyon? Bibigyan kita ng 2,000 liang ng bawat uri ng spirit stone. Tinitiyak kong sapat ito para sa iyong cultivation. 5-element spirit root. 7 bahagi ng kadalisayan ng bloodline. Ang ganitong henyo, ang kinabukasan ng ating Long Family ay maliwanag na. Ha. Sa isip ni Yeming, ngunit, hindi naman ako ang tunay na Long Xiaobai. Maaga o huli, aalis din ako sa Long Family. Nakatanggap ako ng ganito kalaking kabaitan mula sa kanila. Sa hinaharap, natatakot akong mahirap ng putulin ang ugnayang ito. Nakuha na ang Spirit Stones. Bumalik si Yeming sa silid para mag-cultivate. Magsimula na tayo. Ang mga spirit stones ay nagsimulang gumalaw. Pagkatapos, ang spiritual energy ay nagsimulang pumasok sa katawan. Sa katawan ni Yeming, malinaw na lumitaw ang 5 elemento. Pagkatapos ng isang pagsabog, lumitaw ang bilog ng 5 elemento. Ang 3 realms divine gang ay nababalutan na ng 5-element spiritual energy. Natapos na ang unang pagbabago. Narating na ang rurok ng first grade martial artist. Susunod. Basta't ang 3 realms divine gang ay ganap ng mapagsama ng 5-element spiritual energy.